Isang magandang araw pong muli mga kapatid, mga kababayan, sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Bumabati po ko sa inyo ng magandang araw at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At sa oras pong ito ay meron po akong ipaparinig po sa inyo tungkol po dito sa ating tindig dito po sa ating West Philippine Sea na mapapakinggan po natin dito po sa UNTV. Pakinggan po natin mga kapatid, mga kababayan. Pakikibaka ito. We have to expect those things to happen. Hindi na naalarma at nagulat si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa nangyaring encounter ng Navy ships ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea. Nitong Lunes, nakaranas ng dangerous maneuver at pagbuntot mula sa Chinese warship ang BRP Emilio Jacinto habang nagsasagawa ito ng maritime patrol 11.8 nautical miles mula sa katimugang bahagi ng Baho de Masinloc. Ayon kay Secretary Teodoro, asahan na ang mga ganitong pangyayari. We have to expect more of the same. I mean, alangan naman hindi natin gawin ang katungkulan natin sa ating jurisdiction sa ilalim ng batas. Hindi pwede yun. Hindi sila ba nagdidikta ng batas ng mundo? Hindi. Sinabi pa ng kalihim na may kabayaran para makamit ang kalayaan. Ngayon, ano ang price? Kung magdesisyon tayo na madali, apis, capitulate. Ngayon, kung tinatawag natin ang sarili natin na republika at makasarinlan, stand up. Nasa stand up tayo. Ang cost nun, mangyayari ito. Ang cost naman, pag hindi tayo tumayo, kalimutan na natin yung kinabukasan ng ating mga anak. Dagdag pa ni Teodoro, patuloy din ang pamahalaan sa paghahanda at pagtutol kung may insidente muli gaya na nangyari sa Sandy Cay. Nauna nang nagtungo ang tauhan ng Chinese Coast Guard sa Sandy Cay at nagpakuha ng litrato hawak ang watawat ng China. It is obvious which country does not adhere to the rule of law here. It is only China. Bukod tangi po sila. Valedictorian po sila sa hindi kasusunod ng rule of law. Kung may ginawang tama yung bansa na yan, yun. Ngayon, hindi bansa, baguhin ko, yung partido na nangangasiwa sa kanila. Ngayon, of course, hindi pwede siguro akong ma-disappoint sa latest na nangyayari. Hindi disappoint yun, expected yun. Kaya kailangan paghandaan itong mga ito, no? At tutulan. Samantala, ngayong araw ay formal nang nagtapos ang taunang balikatan na exercise ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Sa loob ng 3 linggo, nagsanay ang mga ito ng multilateral maritime exercise, maritime key terrain security operation, integrated air and missile defense, counter-landing live fire exercise at maritime strike. Sa lahat ng ito, pangunahing sinasanay kung papaano dedepensahan ang teritoryo ng bansa sa pananakop ng mga dayuhan. This exercise and deepen our collective commitment to regional peace and security. Today, we are forging not only stronger armed forces, but a more secure world. Naniniwala rin ang Pilipinas at Amerika na ang isinasagawang joint military exercise ay may malaking bahagi sa seguridad ng Indo-Pacific region. Bawat bansa sa mundo, lalo-lalo na kung archipelagic ito, mas lalo dapat pag-igtingin ang pagsasanay, paghahanda at paglalagay at pag-aambag ng tamang resources para sa depensa. With that strong foundation in place, our countries work together at all ranks, civilian and in uniform, to adapt to evolving threats in order to achieve our shared security goals. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan po mga kababayan, mga kapatid, yung ating napakinggan mula po dito sa UNTV. Ito pong agresyon ng China dito po sa West Philippine Sea. Sa akin naman po, sa aking opinion, tama naman po itong ginagawa ng ating gobyerno na talagang dapat ay mapaghandaan po natin bilang mga Pilipino yan, kasi nga po talagang itong mga Chekwa o mga Chinese na ito ay inaangkin itong ating teritoryo. Pero sa akin po ayaw naman talaga natin ng away o gulo
Pero itong mga Chinese na to, ito yung mga nanggugulo. Kaya po sa aking pananaw, dapat lang po talaga na paghandaan po natin itong ginagawa ng mga Chinese na ito na umaangkin sa atin pong teritoryo. Ayan. At kayo po, ano po ba ang inyong masasabi tungkol dito sa ginagawa na itong mga Chekwaang ito sa ating bansa? Masyadong pakilomero. Nakala mo sila yung makapangyarihan na bansa sa buong mundo. Sila nagdidikta na nag-aangkin ng buong karagatan ng West Philippine Sea. Ayan. Kalokohan naman po talaga yon. Hindi naman po pwede yon. At meron talagang sinusunod na batas, yung UNCLOS, yun ang dapat na masunod. Kasi kung yun ang hindi po susundin, talagang magkakagulo talaga. Itong ginagawa kagaya ng ginagawa nitong mga Chinese na ito, masyadong sakim. Ayan po yung ating po napakinggan. Sana po ay huwag natin kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating munting programa. Hanggang dyan po mga kababayan, huwag po natin kakalimutan na tayo po ay magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.